pag nakita natin, 1 Corinthians chapter 6, verse 18 to 20. Huwag kayong makikiapid, ang ibang kasalanan ay nagagawa ng tao ay hindi nakakaapekto sa kanyang katawan. Ngunit ang nakikiapid ay nagkakasala laban sa sarili niyang katawan. Hindi ba ninyo alam ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at pinagkaloob ng Diyos sa inyo? Hindi na ninyo pag-aari ang inyong katawan. Verse 20, sapagkat binili na kayo sa isang halaga, kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Sa 1 Corinthians, napakaganda. Ito yung message na sobrang tagal ko siyang outline na sobrang ginawa. In reality, breaking this pattern is very hard to do. Bakit po? Kasi mahirap tanggalin or alisin yung nakasanayan na natin. Sa buhay natin, may mga bagay tayo na paulit-ulit na lang natin ginagawa, pero alam naman natin masasaktan tayo. Bakit patuloy para natin ginagawa? Because we don't want to break the pattern, but today, by your decision, you can break the pattern of this sin. Meron tayong isang kasalanan na gusto ng Panginoon i-break ngayong araw. To be honest, while I'm doing this message or outline, before I decided, I prayed to God almost 1 hour. Lord, ito ba talaga yung mensahe niya hatid ko sa kanya, Lord? Pinagpipray ko sa Panginoon na, Lord, alam ko masakit tong message na to, kahit ako nasaktan po ako sa message na to. But today, in your generation, you are the instrument of God to break this pattern. Lahat ba tayo nahanda ka ngayong oras na to na ma-break yung pattern sa pamamagitan natin? Ang tanong ko po sa bawat isa sa atin, handa ka na ba marinig kung ano yung pattern na i-break natin this morning? Let's talk about sexual sin. Wala naman siguro 17 years old pa baba dito. But make a reality, sexual sin, believers or not, is a victim of this pattern. Tama po. That's why many dreams has ended early because of this kind of sin, sexual sin. Maraming mga estudyante hindi nakapagtapos ng pag-aaral dahil sa sexual sin. Maraming mga pangarap na hindi natuloy because of the sexual sin. Dahil marami sa atin, masakit pong isipin, marami akong kakilala. Nagkaroon agad ng blessing na hindi dapat padarating yun eh. Pero because of the sin, because of the pattern na nakikita natin sa ibang tao, ginawa na natin. And God right now, God wants us to break the pattern. Even me is a victim of this. Single or taken is the target of this pattern. Kapatid, may asawa ka man o wala, target po tayo ng sexual sin. Hindi man sa ginagawa, pero sa mga nakikita natin, lahat ang kaaway po, target po yung isip natin. Kaya minsan, nahihirapan tayo, Lord, nahihirapan ako manalangin, nahihirapan ako lumapit sa'yo because of this sin. And sexual sin has consequences. Kapatid, wala pong kasalanan ang nakakalagpas na lang. Lahat ng ginagawa nating kasalanan ay merong consequence. Unang-una po, you will become a conflicted person who lacks peace. Sa 1 Corinthians chapter 6 verse 18, makikita natin to. Kapag meron ka nito at until now namumuhay pa rin sa atin to, wala kang kapayapaan. Lahat na lang sa'yo, kabaliktaran ang nangyayari. Ayoko nang gawin to kasi ganito lang uli yung mangyayari. Pero sinasabi ng Lord, the moment na hindi mo binibreak yung pattern ng sin na to sa buhay mo, wala ka pa rin kapayapaan. Kaya minsan, yung comparison yung nagiging cause, kaya nagagawa natin yung kasalanan na to. Number 2, you will be danger in going to hell for eternity. All of us, gusto natin mapunta sa langit, pero bakit yung ginagawa natin pang impyerno? Huwag na natin hintayin na magkakasakit tayo para mag-repent tayo sa Lord. Gusto ng Lord ngayong umaga na to, mapunta ka sa heaven. Ang maganda ang plano sa'yo ng Lord. Pero bakit mapangit yung plano na ginagawa mo sa buhay mo? Kapatid, every time na ginagawa natin yung kasalanan na to, ang hirap kong sabihin, pero danger tayo, yung isang paa natin nasa hell na. Kailang katitigil pag nandun na tayo sa heaven. Always remember, pag sa hell po, wala na po tong alisan. Kung ano yung katawan natin, ganun po yung katawan natin sa hell. Kung ano yung init na nararamdaman natin, doble yung mararamdaman natin sa hell. Kaya gusto ng Lord, let's break the pattern of sexual sin sa buhay natin. Individually. Lahat tayo may pinagdadaanan at naniniwala ako, ito yung nagiging cause kaya until now, hirap na hirap tayong lumapit sa Panginoon. Number 3, a loss of personal closeness with God. Kaya minsan nahihirapan ka nang lumapit sa Panginoon, manalangin sa Panginoon, na Lord, gusto kitang makapiling, pero because of the sin na nangunguna sa buhay natin,
Ang layo na natin sa Panginoon. Hindi po ang Panginoon ang lumalayo sa atin. Tayo ang lumalayo sa Panginoon. Gusto ng Panginoon, step forward ka sa Kanya, step closer ka sa Kanya, pero because of the sin, Lord, wala namang nakakakita sa akin eh. Ako lang naman eh. Pero kapatid, we are danger going to hell. At nawawala yung personal closeness natin sa Panginoon. Remember, nung pinili mong mag-repent sa Panginoon, na hanapin yung kalooban ng Panginoon, ang close mo sa Lord. Pag nagpipray ka, masaya ka. Pag nagpipray ka, pag nagpupunta ka sa church, masaya ka. Because of the sin, ito yung nagiging cause. Kaya maraming mga Kristiyano nagbabackslide na lang. Kasi pakiramdam natin, Lord, ang layo mo na sa akin. Kapatid, hindi po malayo ang Panginoon sa'yo. Ikaw ang lumalayo sa Lord or tayo ang lumalayo sa Lord. And number 4, you will have an unhealthy relationship with the opposite sex. Sabi sa Ephesians 5 verse 10, di ba? Kung mababasa natin dyan. Kapag ito pa rin yung kasalanan na namumuhay sa atin, wala kang unhealthy relationship. Hirap na hirap ka makibagay sa ibang tao. Hirap na hirap ka tumingin sa opposite sex mo. Bakit? Kasi alam natin, meron pang pattern na until now, nangunguna pa rin sa atin, kapatid. If you want, kung gusto natin maranasan yung breakthrough ng Panginoon, break the pattern. Number 5, you will miss out on sexual pleasure in marriage. Kaya maraming mga Kristiyano, sakit pong isipin, sakit pong sabihin, maraming mga Kristiyano ayaw nang magpakasal. Maraming mga tayo ayaw nang magpakasal. Bakit po? Kasi ito yung mindset nila, ganun din naman yan, maghihiwalay din naman yan. Kasi nga nauna na yung kasalanan bago yung sinabi ng Lord na magandang blessing po. Blessing ang marriage. Kaya ini-encourage ko po ang bawat isa. Sabi nga sa nabasa ko sa 1 Corinthians, sabi ni Paul, kung yung sin na yan, yung nagiging ko sa'yo para magkasala ka, magpakasal ka. Bakit? Kasi ang marriage po, kapag kasal ka na po, hindi na po kasalanan itong bagay na to. Pero kapag ginagawa niyo pa rin to outside the marriage, kasalanan po ito. Pasensyahan po tayo, pero ang Bible na pong nagsasabi, we are danger going to hell. Kahit anong pakinig natin ng salita ng Panginoon, pero kung pinamumuhay pa rin natin yung kasalanan na to, we are danger going to hell. Kaya sabi ng Panginoon, you will miss out the God's will and waste your life. Sinasayang lang natin yung buhay natin kapag patuloy tayong nagpapaayon sa mundong ito, nagpapaayon sa kasalanan na to. Kailan ka titigil? Kailan tayo titigil kapag mamamatay na tayo? Kailan tayo titigil kapag nasa impyerno na tayo, kapatid? Sa hell, wala na pong repentance. Hindi na tayo makakahingi ng tawad sa Panginoon. Kaya habang nasa mundo tayo, sikapin natin to break this pattern. Kasi in your generation, mapuputo lang din itong kasalanan kapag nag-decide ka na putulin to ngayong araw na to. The moment na hindi ka nag-decide na hindi putulin to, magsasalin-salin to sa iba't ibang generation. Papayag ka ba na yung magiging anak natin, magiging next generation natin, katulad lang ng ginawa natin? We want the next generation, yung maganda. Kaya dapat mag-decide tayo ng maganda. How to overcome this sin? Anong gagawin namin? Ano pa yung consequences? Mapupunta ako sa impyerno pag ginagawa. Paano kong gagawin? Unang-una tang gawin, mag-pray. Every time na nararamdaman mo na yung kasalanan ay nangunguna na sa buhay mo, let's pray to God. Lord, tulungan mo ako, hindi ko po kaya. And remember the result. Ako po, every time na nagde-decide ako now, iniisip ko muna kung ano yung magiging resulta. Kasi marami sa atin, tsaka ka na magbabago kapag nakita mo yung resulta. Pero sinasabi ng Lord, to break this pattern, remember the result. And number 3, ask God for help. Kapatid, hindi po natin kaya, pero kaya ng Panginoon. Hindi natin magagawa, pero kayang gawin ng Panginoon. Number 4, read your Bible. To overcome this sin, lagi kang lumapit sa Bible. Sa Bible natin. Bakit? Word of God can help us to overcome this kind of sin. And number 5, look for a accountable person who will rebuke you and pray for you. Maghanap ka ng mga tao na hindi yung i-encourage ka. Maghanap ka ng mga tao na i-review ka kapag nagkakasala ka na. Kasi bakit? It's galing yan sa Panginoon. And lastly, repeat the process on how to overcome the sinful nature, or repeat the 5 steps.
Gusto ng Panginoon ngayong umaga na to na makalaya ka. Maganda yung plano ng Panginoon. Sabi sa Jeremiah 29:11 na paulit-ulit nating naririnig. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you, not to harm you. Plans to give you hope and great future. Kaya until now, hindi tayo naniniwala sa promise ng Panginoon na yun kasi nga break pa rin tayo, nasa pattern pa rin tayo ng ganitong kasalanan. Kapatid, gusto ng Panginoon na lumaya ka. Gusto ng Panginoon na baguhin yung buhay mo, pero hindi yun mangyayari kung hindi ka magde-decide na magbago. Bakit? Sabi sa James 5:16, confess your sin to each other and pray for each other so that you may be healed, and the earnest prayer of the righteous person has a great power and produce wonderful result. Sinasabi ng Lord sa bawat isa sa atin, i-confess mo na nagkasala ka, i-confess natin na Lord, until now namumuhay pa rin ako dito. At sabi ng Lord, look for someone na ipagpipray ka. Look for someone na tutulungan ka na ma-overcome yung kasalanan na yan. And sabi sa Hebrew 13:8, God never change. Yesterday, today, and forever. Kapatid, lahat tayo nagkakasala. Pero remember, kung ang Panginoon pinatawad ka kahapon, papatawarin ka rin niya ngayon. Pero ang kailangan lang natin i-confess na Lord, I want to break this pattern sa buhay natin. Let's break the pattern of sexual sin in this generation. Let's create the godly relationship, godly generation na ikaw yung mismo yung magtutulak. And without the Holy Spirit, hindi po natin magagawa yun. Sabi sa note, na may note po ako nilagay, dadaloy ang pagpapala kapag natanggal ang nagiging bara upang matanggap at maranasan ang pagpapala na galing sa Lord. Gusto natin maranasan yung blessing na galing sa Lord? Gusto natin maranasan kung gaano kabuti ang Panginoon sa buhay natin? Let's start to repent. Let's start to confess. And start to accept God na Lord, pakailaman mo yung buhay ko, ikaw yung manguna sa buhay ko, because the Jeremiah 29:11 will happen the moment you decide right now. Right now, let's praise the Lord. Let's praise the Lord na Lord. Katulad ng kanta na nasabi sa kanta, loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Your body is a temple of God. Binili ka ng Panginoon. God brought you in a great price. Huwag mo sayangin yung opportunity na binili ka ng Panginoon, tinubos ka ng Panginoon, and use our life to glorify God, to honor God. Right now, let's pray to God. Repent to God. Confess to God. Lord, help us to break this pattern. Help us to break this pattern, the curse, Panginoon, Lord God, na nangunguna sa pamilya ko, Panginoon. Right now, let's pray. Yes, Heavenly Father God. Lord, katulad ng kanta, Panginoon, Lord God, gusto naming maging templo mo, Panginoon, Lord God. Yung katawan namin, yung buhay namin ay nakalaan lamang sa iyo, Panginoon. Right now, Father God, Lord, we break the pattern of this sin in our life. We confess, Panginoon na Lord, nakulong kami sa ganitong sitwasyon. Pero Panginoon, salamat sa pagpapalaya. Salamat, Panginoon, dahil Lord, hindi mo kami iniwan, hindi mo kami pinabayaan. Salamat, Panginoon, at Lord, patuloy mo kaming inaabot. Right now, I pray right now, Father God, Lord, sa mga nandito, Panginoon, na dumadaan sa depression, dumadaan sa anxiety, dumadaan sa sleepless night, dumadaan, Panginoon, Lord God, sa mga bagay, Panginoon, na hindi kontrolado, Panginoon, Lord, manguna ka, Panginoon. At Lord, I pray, Panginoon, sa company namin pinagtatrabahuan, Panginoon, continue to bless, Lord God, lahat ng aspeto. Nagpasok po kayo ng maraming customers, Father God. At Lord, sa lahat ng narito, Father God, I declare blessing upon blessing, favor upon favor, Panginoon, Lord God, peace na nagbumula sa iyo, Panginoon. Salamat sa kapatawaran, salamat sa pagmamahal na binibigay mo sa amin, Father God. Lord, sa iyo ang kapurihan, sa iyo ang kadakilaan, sa iyo ang pinakamataas na papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. To God be all the glory po.